Lahat ng pagkakataon at respeto ng pamahalaan kay dating Congressman Saldico ibinigay na para kanyang masagot sa tamang proseso ang lahat ng akusasyon laban sa kanya na itinuturing na isa sa pinakamalaki ang pananagutan dito po sa pumutok na iskandalo, scam, korupsyon sa mga project ng gobyerno. Ilang beses inimbitahan sa Kongreso, ilang beses inimbitahan sa Senado, inimbitahan sa Independent Commission for Infrastructure, open din ang Office of the Ombudsman para sa kanyang panig tungkol sa mga akusasyon. Ayaw niyang makipag-ugnayan. Ayaw niyang bumalik ng bansa. Inopera na nga siya ng Senado na kahit online, pwede siya mag-participate sa hearing para siya ay matanong at magbigay ng statement, tumanggi pa rin. So yan po yung sinasabi natin. Yung rule of law ay ginagawa at yun ang karapatan at pagkakataon sa mga lahat ng akusado para ipagtanggol ang sarili. Pagsusumite ng mga counter-affidavit, pagharap sa mga investigasyon, di ba? At ang lahat ng mga pagkakataon ay binibigay bilang due process sa rule of law. Pero hindi po ginawa. Nanatiling nagmamatigas ang dating congressman ng Ako Bicol Party List Saldico, businessman, contractor. Tapos ang sinabi pa ng kanyang abogado, wala daw ginawang mali ang kanyang kliyente. Tapos ang palusot pa meron daw death threat kaya ayaw umuwi ng ating bansa. Okay? Meron pa siyang palusot din na dati na daw bilyonaryo, matagal na daw mayaman si Saldico bago pa naging congressman. Alam namin yun. Dahil siya nga ay contractor, naging contractor. Dating contractor nung hiwala pa sa politika. Nung politika, contractor pa rin. Kaya ang tawag, contractor. So lahat ng alibay o palusot, malabo. Pero yung pagkakataon na ibinigay sa kanya, hindi niya ginawa. Kasi yung investigasyon sa Senado at Kongreso, dapat personal siyang nagpunta dyan. Investigasyon ng ICC, dapat ganun din. Preliminary investigation ng National Prosecutor Service under Department of Justice, dapat nandun din siya. Wala. Dahil, nasa sabi, nasa Amerika, nagpunta ng Europe, ngayon ang balita, nasa Amerika ulit, nagpapagamot pa rin. Ang tagal namang pagpapagamot niyan. Bakit nung hindi pumutok itong scam na ito? Hindi naman siya nagpapagamot. Wala naman tayo nabalita ang sakit kung ano-ano. Pero nung pumutok na itong balitang ito, bigla siyang nawala. Bago pumutok itong balitang ito, wala na siya sa Pilipinas. Baka naamoy niya, nadinig niya, napuputok yung balita. Kaya biglang nagpunta ng Amerika at nagpapagamot. Until now, nagpapagamot. So walang personalan, issue lang, Mr. Former Congressman, hindi po nagkulang ang iyong mga kasamahan sa Kongreso at ang Senado at ang Executive Department sa iyong pagkakataon. Ibinigay sa iyo lahat, pero hindi mo ginawa. At dahil dyan, hindi po mapipigilan ang gobyerno at hindi magiging dahilan para hindi kakasuhan at usigin ng pamahalaan under the law yung hindi mo pagsipot sa mga imbitasyon. Hindi po yun magiging ground para hindi ka panagutin. Mas madidiin ka. Kasi kung nilinis mo ang pangalan mo sa pagharap sa mga investigasyon bago dumating sa korte, madidig ng taong bayan ang panig mo. Ay yung sinabi ng abogado mo na nag-press conference, tulad na sinabi ko na nga, medyo malabo yun. Paniwalaan ang mga dahilan mo o sinasabi ng iyong abogado. Yun sa aking opinion at observation. Dahil dyan, malamang sa korte na. At pag hindi ka pa rin humarap sa korte, abay, delikado. Bahala ng korte kung anong gagawin sa iyo. Kasi pagdating dito sa kaso, parang lahat ng akusado, halimbawa, kontraktor, district engineer at mga politiko, nakadikting, hindi nawawala yung pangalan mo Idiniing ka ng mga diskaya, idiniing ka ng mga district engineer, idiniing ka ng mga kontraktor. So lahat ng politiko, at kung iba-iba yung kanilang kaso, hindi nawawala sa line-up o listahan ang pangalan mo, Mr. Saldico.
Hindi iisang kaso ang kinakaharap mo. Madami ito. Madami. Matindi. So, pagdating sa husgado, Sandigang Bayan, yan, trial na yan. Ewan ko kung anong gagawin mo, kung dadalo ka ba dapat kang dumalo, kung hindi, ang korte nang bahala. Pag hindi mo pa ginawa ang iyong karapatan, doon sa korte ay talagang matindi. Again, ang pagtatago, kung nagtatago man, ang pag-iwas sa anumang investigasyon sa isyong ito, hindi makakabuti sa iyo. Baka hindi alam ng kampo ni Saldico at ng iba pa na mga akusado, iba pa na mga inaakusahan, iba pa sa mga suspect, sino man kayo, nasa gobyerno at pribadong sektor, hindi makakatulong sa inyo pag yung pagkakataong ganito ay inyong tinanggihan. Sa tagal ko pong naging reporter sa mga court trial, investigation ng NBI, police at ng DOJ, na subaybayan ko ng reporter pa ko dyan, talagang lahat ho pagkakataon ibinibigay. Yan ang rule of law, ipinapairal ngayon. Pag hindi ka sumunod doon sa rule of law at karapatan mo, kayo rin ang magsisisi sa bandang huli. Hindi ito pananakot. Dapat alam nyo ito. Parang yung kay Tevez, tanda nyo si Congressman Tevez dati, lahat ibinigay sa kanya ng pagkakataon ng Kongreso, hindi siya nagbalik ng Kongreso hanggang sa siya matanggal. Binigay din ng gobyerno ang pagkakataon siya bumalik dito dahil sa mga kanyang kaso, ayaw niya bumalik. Pero nahuli din siya through Interpol dyan sa labas ng bansa. Galing din siya ng Amerika, nagpunta ng kung saan-saan dyan, kung saan siya nagpunta, tapos nahuli rin siya. Ganun din po yun. Kasi nga, no one is above the law. Kahit sino. Yan ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Kahit sino, pananagutin. Kaibigan, kamag-anak, kapartido, o kahit anong relasyon, mawawala yan. Base sa ebidensya. Dahil ang complainant, uulitin ko, peoples of the Philippines. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino na may-ari ng pera, kahit kamag-anak mo, kahit kakilala nyo, kahit kaibigan nyo, sino man kayong akusado, yan ay may-ari ng pera. Na yan ang kinakatawan ng gobyerno. Yan ang obligasyon ng trabaho ng gobyerno. Pangatawanan, ikatawan, or panindigan ang kapakanan ng pera at ng mamamayang Pilipino. Yan po yun. Kasi yung mga nasa gobyerno, yan ang kanilang sinumpaan tungkulin. Susunod sa lahat ng alituntunin ng batas. Wala namang sinabi doon na hindi kasali ang kamag-anak at kaibigan. Hindi. Lahat. Sa sinumpa nilang saligang batas, susundin nila at gagawin nila ang kanilang obligasyon, at yan ang ginagawa na sa kasalukuyan ng administrasyon. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Maging matalino sa mga reaksyon at comment. Huwag kayong pahawa, huwag kayong maniwala sa mga troll at basher kasi nagpapatakbo niyan, iilang tao lang yan. Remote control at saka teknolohiyang ginagamit nila. Nakaharap sa napakaraming computer, napakaraming laptop, tapos sa nag-ooperate niyan, 2-3 tao lang, yan ang mga troll at basher. Kaya wala yan, garbage yan para sa akin.